Itong Ukraine, no, meron silang gustong ginagawang peace summit dito sa Switzerland. At ito yung mangyayari sa June. Okay? Ang peace summit nito, peace summit in Ukraine. Okay? Para pag-usapan ang peace sa Ukraine. Ang nakakapagtaka lang dito sa peace summit in Ukraine, yung mga iniimbitahang bansa, hindi naman yung may kinalaman dun sa gera. At Hindi mismong nga Russia, hindi invited. inimbita. Oo, hindi invited yung Russia. So, parang, bakit mo imbitahan yung Pilipinas? Wala namang kinalaman yung Pilipinas dyan sa gera ninyo. Una-una, di ba? Walang kinalaman ng Pilipinas. Hindi mo kalaban ng Pilipinas. At lastly, I think the Philippines might be one of the last countries you need to talk to in order to convince Russia to go back to whatever senses, no? The only country I think na pinagkakatiwalaan na ngayon ng Russia is China. Badmouth pa ito ni Zelensky sa Singapore. So parang iniisip mo ano ba gusto nito? Gusto ba niya ng peace or gusto niya ng kakampi? Gusto niya ng kakampi sa kabardagulan niya sa Russia? Kasi kung peace, let's talk peace. And the precondition of peace is kausapin mo yung kaaway mo. Pwede ba yung magkakaroon ka ng peace kasi hindi mo kakausapin yung kaaway mo? So hindi peace ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay, anong kailangan mo? Pag hindi yung, ang ibang kakausapin mo at hindi yung kaaway mo, anong tawag dyan? Kakampi. Gusto mo ng kakampi. Di ba? Napakasimple ng bagay titingnan mo, no? Ang kaaway ng Ukraine ay Russia. So, ang dapat niyang kausapin ay Russia. Bakit tayo nasama? Mm-mm. Wala tayong influence sa Russia at all. Zero. Oo nga. And ito rin yung nagiging ano ba, 'di ba? Parang dahilan kung bakit hindi sasali ang China dahil yung expectation nila hindi na meet. Dahil una, yung involving na partido, yung Russia, hindi rin na inimbita. So anong magiging ano niyan? Kumbaga parang arbitration lang din natin siguro yan sa Court of Arbitration na isa lang yung lumahok. Wala yung China doon. Tingin mo, Oo. kung ma-invite pa itong Russia, mas okay ba? Or meron kasi ano na parang one-sided na masyado kasi yung mga inimbita, yung mga allied. In fact, ang US nga hindi pa nga nagbigay din ng malinaw na assurance kung sasama ba sila kasi parang ano ba, tingin mo, tinitimbang din nila kasi ang China medyo hindi rin na solid pa dito na magpa-participate. Lima ang gulo kasi ng kagustuhan ng Ukraine, no? Ano bang gusto mo? Ba't mo isasama ang Pilipinas? Kasi halimbawa tayong dalawa, Admar, may away, no? It's either mag-usap tayong dalawan directly para ayusin natin yung gusot. Or kung hindi tayo magkasundo, Admar, no, mainit ang tension sa ating dalawa, anong gagawin nating dalawa para magkaroon tayo ng maayos na pag-uusap? Anong gagawin natin? Tatawag tayo ng mediator. Hindi ba ganyan din ang ginagawa ng mag-asawa, di ba? Kung hindi sila magkasundo, pero gusto nilang i-repair yung kanilang relasyon, pero hindi nga sila magkausap na maayos dahil nga mainit ang tension, ang ginagawa na niya pumupunta ng therapy. Hindi ba kumukuha ng objective third party mediator. Yun ang ano niyan, ang tamang sistema. Hindi ba? Yun ay kung gusto mo talagang ayusin yung relasyon mo, kung gusto mo ng peace. Ngayon, kung ayaw mong ayusin yung relasyon mo, tatawag ka ng kakampi, di ba? Lalabanan mo Russia, tatawag ka ng kakampi at aawayin mo pa ang Russia. So hindi peace ang gusto mo. Ang gusto mo ay patuloy na pakikipagbagdagulan. Ganun lang kasimple yon, hindi ba? Kaya malabong usapan itong kagustuhan ng Ukraine dito sa Switzerland na to, no? Na parang, ano bang, kung gusto mong ayusin yung relasyon mo sa Russia, talk to Russia. Di ba? Talk to Russia. Kung hindi mo kaya, kumanap ka ng third party mediator na pagkakasunduan yung dalawa ng Russia and then start from there. Ngayon, itong si President Marcos, ano ba i-contribute na dyan? He cannot be a mediator, no? Dahil most of the time, parang wala rin naman siya sa sarili. Hindi nga niya solve yung problema sa Pilipinas. Tapos magdalagay pa siya ng Ukraine.
Ano pa yan? Hindi pa ba sapat ang problema sa Pilipinas? Ito, ito pasas. Maliban sa China, ang Brazil din, nagkaroon nga sila ng joint statement. Sabi dito, China and Brazil support an international peace conference held at a proper time that is recognized by both Russia and Ukraine with equal participation of all parties as well as fair discussion of all peace plans, quote unquote. Yan yung joint statement ng Brazil at China. So kung ito yung kanilang lumalabas na pahayag, so meaning wala dito itong Swiss initiated na forum, peace forum. Ayun nga, napakasimpleng usapin to, no? I-relate nyo ito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi ba? Kung gusto mong, alam mo, yung mga mag-asawa, kung gusto mong i-repair yung relationship mo sa asawa mo, sino kakausapin mo? Hindi ba yung asawa mo? Kung gusto mo i-repair kung gusto mo magkaroon kayo ng peace ng kaibigan mo, sino dapat kausapin mo? Kailangan mo kausapin yung kaaway mo, as simple as that. Ngayon, kung hindi kayo pwede mag-usap dahil mahaba ang tensyon, hahanap kayo ng third-party mediator para ma-facilitate ang inyong magandang pag-uusap. At yung kukunin yung third-party facilitator, ay unang-una, dapat ito ay magiging objective at fair sa kanyang gagawin, hindi ba? So, ngayon, sino ngayon ang gusto ng Ukraine? I'm pretty sure hindi po pwede ang Pilipinas diyan, no? Lalo hindi po pwede si Bongbong Marcos. Because this is magiging proxy lang yan ng bansang Amerika. So ngayon, ang bottom line kasi nito, ang magkaaway ang makakahanap ng solusyon sa kanilang problema dahil alam nila ang punot dulo ng kanilang pinag-awayan.